Sa open our Bible po sa 1 Timothy chapter 5. At ating ipipick up po ngayong umaga verses 17 to 25. We will finish this chapter 5. First Timothy chapter 5 verse 17. Sundan niyo po ako, basahin ko po. Let the elders who rule well be counted worthy of double honor, especially those who labor in the word and doctrine. For the scripture says, "You shall not muzzle an ox while it treads out the grain, and the laborer is worthy of his wages. Do not receive an accusation against an elder except from 2 or 3 witnesses. Those who are sinning rebuke in the presence of all, that the rest also may fear. I charge you before God and the Lord Jesus Christ and the elect angels that you observe these things without prejudice, doing nothing with partiality. Do not lay hands on anyone hastily, nor share in other people's sins. Keep yourself pure. No longer drink only water, but use a little wine for your stomach's sake and your frequent infirmities. Some men's sins are clearly evident, preceding them to judgment, but those of some men follow later. Likewise, the good works of some are clearly evident, and those that are otherwise cannot be hidden. Manalangin po tayo. Panginoon, sa umagang ito, iniimbitahan po namin sa muli ang banal na Espiritu na mag-usap po sa bawat isa na naririto po ngayon. At ang iyong banal na Espiritu ay kumilos po na kung saan nalalabas kami dito na may pagbabago, na kung saan binago mo ang aming puso, ang aming isipan, ang aming buhay. Salamat po, Panginoon, na sasamahan mo kami sa aming pag-aaral. Mangungusap ka po sa oras nito sa pangalan ni Jesus. Amen. So ngayon sa passage natin, it deals sa mga elders sa church. And ang elders ay ang mga men na naging responsable. Ito yung mga lalaki or men na may responsibilidad sa pag-lead at pagtuturo sa simbahan. Ang elder, ang pastor, ang overseer, kung naaalala nyo, synonymous yan na terms. Isa lang ang tinutukoy. Whether pastor, whether elder, whether overseer ang tawag, isa lang ang tinutukoy niyan. Isa lang siya na kumbaga, synonymous yan na term. So, and so our title sa mensahe po natin ngayong umaga is giving good treatment sa mga leaders. Because hindi lang dapat na bigyan ng treatment sa previous natin na pag-aaral ng mga widows, and hindi lang sa bawat isa na bibigyan natin ng treatment, kundi ang maging tinuturo sa Biblia na maging ang leader ng simbahan. And particularly sa pastor or ano naman tawag, overseer, elder, isang term lang siya at ito po ang tinutukoy po dito. Sinabi po dito, in giving them good treatment, so pagbibigay po ng good treatment sa mga leaders ng simbahan, pansinin niyo po sa verse 17 and 18, give them, sabi ni Paul, give them double honor, doubling honor. Verse 17, ang mga matatandang pinuno ng iglesia na mahusay mamahala ay karapat-dapat tumanggap ng paggalang at kabayaran, lalo na ang mga masigasig sa pangangaral at pagtuturo ng salita ng Diyos. Sa English translation, ang sinabi po, let the elders, whether pastor, overseer, isang term lang, synonymous siya ng term, yung mga nasa leadership ng simbahan, or again, elders or pastor or overseers, let the elders who rule well be counted worthy of double honor. Double honor. So, ano po ang tinutukoy ni Pablo dito? Let's continue po sa verse 18 before I share to you kung ano ang ibig sabihin dito. Sapagkat sinasabi ng kasulatan, huwag mong bubusalan ang bibig ng baka habang ito'y gumigiig. Nasusulat din, karapat-dapat lamang na bayaran ang manggagawa. So, dito,
Isa pong karangalan ang mailagay sa posisyon ng leadership sa simbahan. At sabi ni Pablo, bigyan mo sila ng, dapat na simbahan magbigay ng double honor. Dapat na i-honor ang mga namamahala ng simbahan, ang mga nasa leadership. Double honor kasi sa English translation, aside that he is respected, is, kung mapapansin nyo sa verse 18, dapat siyang tumanggap ng suporta mula sa simbahan. Nandiyan po yan sa verse 18. Tingnan nyo po sa verse 18. Dapat lamang na bayaran ang manggagawa. So, kaya sa English translation, sinabi double honor. So sinabi niya dito double honor. So, ito ay para sa mga namamahala ng simbahan na nasa ministry ng pangangaral at pagtuturo ng salita ng Diyos. And then, nagbigay siya ng scripture mula sa Lumang Tipan, kung mapapansin nyo sa verse 18, sapagkat sinasabi ng kasulatan, huwag mong bubusalan ang bibig ng baka habang ito'y gumigiig. Ano po ang ibig sabihin nito? Kung nabasa nyo sa Lumang Tipan, yung baka po kasi ginagamit nila sa pag-grind ng grain ng ani nila. Kumbaga, meron kasing circle, tapos may kahoy na ilinalagay sa baka, tapos inihila ng baka yung parang parang ano ba, yung nag-grind para maging powder yung grain. So, nagtatrabaho siya para maging powder ang grain. At sinabi sa Old Testament na huwag mong bubusalan ang bibig ng baka habang ito'y gumigiig. Ang ibig sabihin dito, ang baka po ay nagtatrabaho sa inyo, para sa inyo. Nagtatrabaho siya para sa inyo. So, kailangan nyo rin pakainin ang baka. Hindi lang patrabahuin nyo, ginagamit nyo ang baka, pero hindi nyo pinapakain ang baka. So, kailangan niya magkaroon ng sapat na lakas para magawa niya ang kanyang trabaho sa hinihingi nyo o pinapagawa nyo sa kanya. I hope na naiintindihan po natin. Amen? So, sinasabi dito, in-apply ni Pablo ito sa simbahan, sa mga leader sa simbahan. Ang sinasabi niya dito is the same thing na sinabi niya sa 1 Corinto chapter 9, verse 7 to 11. Basahin ko po. 1 Corinto Kapitulo 9. Starting sa verse 7, ang kawal ba ang gumagastos para sa kanyang pangangailangan habang naglilingkod siya? Rhetorical po siya na tanong, ang ibig sabihin obvious, ang sagot ay hindi. Sinong tao ang nagtatanim ng ubas at hindi nakikinabang sa mga bunga nito? Of course, hindi. Kailangan makinabang siya, di ba? Kapag nagtanim siya. Sinong pastol ang nag-aalaga ng tupa at hindi nakikinabang sa gatas nito? Nag-aalaga ka ng tupa. Of course, gusto mo makakuha ng gatas mula sa inaalagaan mong tupa. Rhetorical siya, ang sagot ay obvious. And then verse 8, ang sinasabi ko ay hindi nababatay sa kaisipan lamang ng tao. Ganon din ang sinasabi ng kautusan. Sapagkat nasusulat sa kautusan ni Moses, huwag mong bubusalan ang bibig ng baka habang ito'y gumigiig. Mga baka na kaya ang inaalala ng Diyos, hindi ba tayo ang tinutukoy niya? Ang mga manggagawa po ng Panginoon nasa leadership po ng simbahan. Alang-alang sa atin, kaya iyon isinulat. Sapagkat ang magsasakang nag-aararo at ang naghihiwalay ng mga butil sa uhay ay gumagawa sa pag-asang may bahagi sila sa aanihin. Verse 11, naghasik kami sa inyo ng pagpapalang espiritual, malaking bagay naman kung umani kami ng mga material na pakinabang mula sa inyo. Sinulat ni Pablo ito sa mga taga-Korinto, although hindi siya tumanggap ng money, ng support sa kanila. He said, hindi ko tatanggapin ng money dahil although may karapatan ako na tanggapin ito, may karapatan ako na tumanggap mula sa inyo ng suporta, I have right to do that, but hindi niya ginawa because gusto kong maipagmalaki kayo sa Panginoon na kung saan gusto niya na kusang ginagawa nila ito at hindi sinasabihin na gawin niyo ito. Na kung saan meron siyang maipagmamalaki sa Panginoon na ito na mga mananampalataya ay lumago na sa Panginoon.
nag-mature. In fact, sa mga sulat niya, may mga mananampalataya na pinagmamalaki niya na mayroong nagbigay ng tulong sa kanya nang siya ay nasa kulungan. At sinabi niya na sila po ay talagang lumago na sa kanilang spiritual dahil sa bunga na natanggap niya mula sa kanila. So, ang tinutukoy po natin dito, pinag-uusapan po dito sa passage ay about sa pagsuporta po sa manggagawa ng Panginoon. Well, in current situation sa ating simbahan, I don't receive support sa simbahan because I understand kung anong katayuan ng simbahan. At ang tithes and offering, ilan lang naman tithes? Piso, 2.5, and sapat lang siya para sa kuryente, sa payment bill sa simbahan nito, sa mga pangailangan ng simbahan nito. And we talked last time about supporting widows, ang mga balo and my qualification. Now, we're talking about supporting those na nasa ministry, sa mga naglilingkod sa Panginoon. And this is a little awkward sa akin dahil ako mismo nag-share nito na ako ay manggagawa ng Panginoon. Parang naiilang ako na ituro ito. Baka may isipin si pastor, para inano niya ito para lang siya suportahan namin. But when we teach verse by verse, di ba? We teach chapter by chapter, hindi ko to sinadya na talagang ito para lang kayo obligahin na gawin ito. But talaga kahit anong gawin natin, dadaanan natin ito dahil tayo po ay nagtuturo ng buong katuruanan ng Panginoon. So I'm standing here at nagtuturo ng passage nito. But anyway, hindi ko kailangan mailang because hindi naman ako nakakatanggap ng support mula sa simbahan na ito. Anyway, and I'm not saying this para to obligate you, para ako po ay bigyan nyo ng support, because support should come out of generosity. Dapat na ito ay nanggagaling mula sa puso na talagang tinatch po ng Panginoon ng iyong puso, and that means nag-grow na po tayo sa Panginoon. So out of generosity dapat ito mula sa puso. But above all, ang Diyos po ay faithful sa buhay ko, sa buhay ng pamilya ko. He provides our needs, and even though I don't receive support from this church, but God still faithful na pinoprovide niya ang aming mga pangangailangan. But I will still teach this because we are teaching the whole counsel of God, the verse by verse, okay? So hindi to in-intend para na talaga patamaan, no? But this is talaga ituturo natin because we go through the Bible, we go through the book sa Biblia, and we want to know the whole counsel of God. But I want you to understand na ang simbahan hindi po nagbibigay sa pastor o sa manggagawa dahil sa kanilang ginagawa. If I receive from this church, kung makakatanggap man ako ng support mula sa simbahan nito, ang dahilan kung bakit binibigyan niyo ako ng support is because para magawa ko, ako ay magkaroon ng freedom na magawa ko ang kailangan kong gawin. And ito po ay may pagkakaiba sa binibigyan ka ng support para sa iyong ginagawa, at kakaiba sa para magkaroon ka ng freedom para magawa mo ang kailangan mong gawin. For example, I remember one time, not only one time, but a couple of times na I have to use the tricycle para magkaroon ako ng enough sa needs namin para mabili namin ang needs namin. And I don't want to be a burden sa simbahan kasi parang burden na nga, 2 pesos, 5 pesos na, and then magdadagdag pa ako na para mag-ano na support. So, I have to work. Kailangan ko mag-tricycle para to earn enough money for our need. And sometimes I'm still thinking about it, Lord, you want me, I want to go back, mag-drive ng tricycle. But Lord, parang merong parang battle, nakakahiya naman Lord, ang manggagawa mo, naglilingkod sa'yo, tapos nagta-tricycle, ano magiging reputasyon, parang hindi mo may provide ang needs ng iyong worker, Panginoon. But sometimes naisip ko pa rin na gawin yon. But every time na naisip yun, the Lord keeps on reminding me that He is faithful and He provides our needs sa aming pamilya. Even though ang church ay hindi pa makatayo sa sariling paa para suportahan ng mga manggagawa. But kung sakaling makareceive man ng support
ang manggagawa sa simbahan, ang reason ay para magawa niya ang kanyang dapat na gawin sa simbahan at hindi na walang kumbaga ibang ginagawa outside ng simbahan so that he can devote his time sa kailangan gawin niya sa simbahan o sa ministry. That's different, di ba? Binabayaran ka sa ginagawa mo o binibigyan ka ng support para magawa mo ang kailangan mong gawin. Naintindihan po natin? Ang iba babayaran dahil is like a professional sila para sa mga employee kasi may ano sila, may skill, bayaran sila. Pero mga manggagawa ng Panginoon, nakakatanggap sila ng support para magawa nila ng kumpleto at may devote nila ng yung buong time nila sa ministry na hindi na hindi kailangan na mahatiba ang kanilang attention na kailangan na magtrabaho din siya sa labas. So ito po yung sinasabi ni Apostle Paul dito. Naiintindihan po natin. So again, sinasabi po dito ni Pablo na ang pastor ay dapat tumanggap ng support. But if you will look kay Paul, bakit si Paul hindi tumanggap ng support sa Korinto? Dahil gusto niyang ipagmalaki na kusa na ginagawa nila ito, na hindi na, dahil na napipilitan sila ng ginagawa nila ang bagay nito. Kaya sinabi ni Pablo, di ba, sa Korinto, about sa giving, magbigay kayo ng maluwag sa inyong puso, sa inyong damdamin, sa inyong nagmumula sa inyong heart. You should give out of generosity. At kaya dahil ko po maintindihan ninyo na ang manggagawa po ay hindi po katulad ng mga manggagawa sa mga gobyerno o hindi po sila hireling, hindi po sila bayaran. Sila po ay nakakatanggap ng support sa simbahan para devote ng buong time ang kanilang dapat na gawin para po sa Panginoon o sa ministry o sa simbahan. At sabi, naalala nyo sa John, sinabi ni Jesus na ang mga pastol ay hindi po sila bayaran. Hindi po sila hireling. Sila po ay mga servant ng Panginoon. Ako po, kung bayaran po ako na manggagawa, one time I got a good offer kung makalaman na salaman po tayo. I got a good offer before pa ako dito sa Samar. Meron akong offer, binigyan ko ng offer na sa Cebu. Mas maganda yung doon, kumbaga yung magiging sitwasyon ko at ng asawa ko. But hindi lahat ng opportunity ay kalooban ng Diyos. Kaya you remember, di ba, sa Genesis kay Lot at kay Abraham, pinili ni Lot ang Sodoma at Gomorrah kasi malawak na lupain at maganda yung lupain para pagtaniman. Magandang opportunity. Pero ano nangyari? Napunta siya sa trouble. Maganda yung opportunity, pero napunta siya sa trouble. So, I have to be careful about decision na ginagawa ko. Even though na hindi magandang opportunity, but at least nasa loob ako ng kalooban ng Diyos. Kasi kung nasa magandang opportunity ka nga, pero ang sunod naman nito ay trouble, ay mali talaga na yan po ay nasa flesh na decision. So, and after this, the Lord brought us sa Eastern Samar, and then the Lord also directed us to come here sa Calbayog. May mga open door na binigyan siya ng mga sign. Okay, Lord, give sign kung gusto mo kami mabalik sa Calbayog. And so, the Lord has given me mga signs. And you know what? This church, is a blessing mula sa Panginoon. And there is another opportunity na receive ko. I have to, ang opportunity is, ibahin ko ang pangalan ng simbahan natin. Then magkakaroon ako ng magandang receive na support. But ito ay still, alam natin na kung tayo po ay kung susundin ko ang laman, this is a good opportunity. I will receive a good support kung ibahin ko ang pangalan ng simbahan. But I have to stay sa kalooban ng Panginoon. And even though there's struggles, minsan, but God is faithful. He still provides our needs. Matinumanan ang Ginoo sa amon
kinabuhi. And again, remember what Jesus said, hindi po hireling ang mga manggagawa ng Panginoon. And if He has to lay down His life para sa mga tupa, He would lay down His life para sa mga tupa. Naintindihan po natin ang sinasabi po dito. So, basically, sinasabi dito, hindi dapat na pinababayaan ng mga manggagawa ng Panginoon. Hindi dapat na ginagrab nyo for take advantage. Kung kayo po, sinasabi ni Pablo dito, kung kayo natuturuan ng mabuti sa salita ng Diyos, kung mabuting namamahala ang isang pastor, ang isang manggagawa ng simbahan, katulad ng baka na hindi dapat pinagtatrabaho, na hindi pinapakain, ginamit ng ilustrasyon na yon na katulad sa ng manggagawa sa simbahan, ganun din ang manggagawa sa simbahan, huwag i-take for granted ang lahat, dapat din na suportahan ang mga manggagawa ng Panginoon. Ito po ang simpleng sinasabi dito ni Pablo. Pangalawang bagay sa magandang treatment ng simbahan sa, tingnan natin, no? Examine natin, maganda bang treatment ng simbahan sa mga manggagawa? Pangalawa, take appropriate action. In verse 19 to 20. But in verse 19, sinasabi dito ni Pablo na dapat proteksyonan leaders mula sa mga unfounded na mga accusation. Protect them from accusation that are founded. Kasi ang leader ang tinitira palagi. Ang leader ang titirahin para bumagsak ang simbahan. Dapat na ang simbahan ay nagbibigay ng protection sa manggagawa upang siya ay hindi basta-basta lang naakusahan. Verse 19 sa Chapter 5, 1 Timothy chapter 5, verse 19. Huwag mong tatanggapin ang anumang paratang laban sa isang matandang pinuno ng iglesia kung walang patotoo ng 2 o 3 saksi. Alam niyo po, madali lang magparatang. At ginagamit ito ng kaaway para, magaling po dito ang kaaway. Ang Diablo, si Satanas, na magparatang. And you remember, na ganun din ang ginawa niya, di ba, kay Job, tinatawag siya na accuser. So, ang pagbibigay po ng paratang sa manggagawa ay seryoso po itong bagay. Seryosong bagay na magbibigay po ang isang tao ng paratang laban sa manggagawa. So, kahit isang paratang lang at paniwalaan ka agad ng buong simbahan, sapat na ito para pabagsakin ang simbahan. Sapat na ito para buwagin ang simbahan. Dahil ang titirahin talaga para mabuwag ang simbahan ay ang leader ng simbahan. Kahit isa lang na paratang, sapat na ito kung paniniwalaan ng lahat para buwagin ang simbahan. So, inappend din ito ni Jesus sa Matthew chapter 28. In fact, basahin ko po Matthew chapter 28 verse 15 to 16. Kung mayroong paratang, ano po bang nararapat na gawin? Matthew chapter 28. No, Matthew chapter 8, I think. Verse 15. Anyway, sa Matthew, I missed the chapter. Doon po yung sinasabi po na pag may against ang isa, dapat na ito po ay kailangan mayroong isa na dadalhin para maging tagapamagitan, and kapag hindi pa, meron lang isa, and then pag hindi pa talaga makinig, nagpapatuloy pa rin sa kasalanan, dito na dapat dalhin sa simbahan. So, hindi mo kaagad na dadalhin sa simbahan, sabihin mo, ay, yan o, ipagkakalat mo kaagad yung maling paratang. Kundi, kung may against ka sa isang tao, sinabi po ni Jesus, pumunta ka kaagad sa taong yan at sabihin mo kung ano ang against mo sa kanya, kausapin mo ng personal, hindi yung i-chismis mo siya sa ibang tao. Naintindihan po natin? Kasi mali po yun. Mali po yun na kapag may against ka sa isang tao, i-chismis mo kaagad sa ibang tao. I hope naintindihan po natin. So, pangalawang bagay na sa pag-protect mo sa manggagawa ng Panginoon, paano naman po kung napatunayan nga po nga talagang na siya po ay nagkasala. Ang manggagawa po ng Panginoon ay nagkasala. First Timothy back sa ating chapter in verse 20.
Pagsabihan mo sa harap ng lahat ang sinumang ayaw tumigil sa paggawa ng masama para matakot ang iba. So, una, kailangan ng proteksyonan ng manggagawa na upang hindi ma-damage, masira ang gawain. However, kung ang akusasyon ay totoo naman po na verify ng 2 o 3 witnesses, maliban kung may 2 o 3 witnesses, may saksi, at inimbestigan ng mabuti at napatunayan nga po na totoong nagkasala ang manggagawa, siya po ay magiging accountable sa harapan ng simbahan upang humingi ng kapatawaran, aminin at humingi ng kapatawaran sa simbahan. So, sinasabi ni Pablo dito na kung ikaw, Timothy, ay magkasala, ikaw din ay magiging halimbawa na hindi dapat tularan ang ginawa mong kasalanan, yung ginawa mo. So, ang manggagawa ay siya ay halimbawa ng pagiging matuwid, magandang halimbawa. Ngunit siya ay nagkasala, siya din ay magiging halimbawa na hindi tularan ang kanyang ginawa. So, basically, ito ang sinasabi ni Pablo. Pero, kailangan natin na maintindihan na hindi lahat ng kasalanan ay warrant siya na kailangan na bigyan kagad ng public rebuke si pastor o sino mang o si elder o si overseer ang magagawa. I-review kagad, iharap na sa simbahan kagad kung nagkasala. Kasi lahat po tayo nagkakasala araw-araw. Tama po ba? Sino po ba dito hindi nagkakasala? Pwede na pong lumabas ng hindi po. Lahat po tayo ay nagkakasala. Tama po ba? So, ang pastor, ang magagawa ay walang pinagkaiba sa inyo nagkakasala din. So, kapag nagkasala, si pastor, halimbawa, hindi mo nagustuhan yung joke ni pastor, okay, iharap si pastor kagad sa harapan ng simbahan at i-review publicly. Hindi po ito ang sinasabi dito. Dahil ang tinutukoy po dito na public rebuke, it must be serious. Of course, kung na-hurt ka, kung sa biro ni pastor maring seryoso ito na kasalanan. Pero ang tinutukoy niya dito, di ba, remember sinabi ni Jesus ang sa private, ang personal, kausapin mo yung personal, private. Pero tinutukoy po natin dito ay yung trust ng simbahan sa kung saan ang manggagawa ay nagkasala sa buong membro ng simbahan. Okay, naintindihan po natin, kung nagkasala siya, ang isang tao, sa kayo lang, huwag mo idamay. Pastor, kailangan mo mag-public rebuke sa harapan ng simbahan. Hindi, ganun yung sinasabi dito. You have to talk to him in a private, personal. Pero ang tinutukoy ko dito, yung public trust. Yung sa pangkalahatan na seryosong kasalanan na kung saan nagpapatuloy siya kahit na sinabihan na siya pero nagpapatuloy siya sa kasalanan. Ito ay yung office ng pagiging elder, overseer, pastor, ay ito po ay office na kung saan ang simbahan ay nagbibigay ng trust sa kanya. So, kapag ang isang pastor o elder ay nagkasala in such a way na parang ipinagkadulo ba ang simbahan, parang binitray ang simbahan, binitray ang trust ng simbahan, then itong sin ang nagbibigay ng pahintulot, warrant, that sin warrant a public rebuke. Kailangan niya na mag-confess sa harapan ng simbahan. For example, if a leader commits adultery or sexual immorality, that's a serious sin. Okay? So, mga ganyan. Naintindihan po natin? So, hindi lahat na kung saan na kailangan ka na magkaroon ng public rebuke para sa manggagawa. So, the pastor, elders, and overseer, they hold the public office in trust for the church, and so they must be rebuked publicly kapag nakagawa sila ng seryosong kasalanan na nagpapatuloy sa kasalanan. Verse 21, hindi dapat husgahan kaagad ang manggagawa o kilingan. Gumawa kayo ng favoritism na papanigan nyo kung ano ang sinasabi ng iba kaysa sa inyong pastor, kaysa sa inyong manggagawa. Tingnan nyo po sa verse 21. Sa harap ng Diyos at ni Kristo Jesus at ng kanyang banal na mga anghel, iniutos kong sundin mo ang mga bagay na ito nang walang kinikilingan at itinatangi. Walang kinikilingan at tinatangi. Yung kinikilingan, prejudge, ibig sabihin na nagbigay ka agad ka ng opinion bago mo imbestigahan o alamin ang katotohanan.
Di ba? Nagbigay ka ng nakakahaka. Siguro, si pastor, yan, ganyan. Chismis na si pastor, tinira na si pastor, o yung sino man manggagawa, naniwala ka kaagad sa sinabi ng iba, sabi pa sa kataga, naging pulutan na si pastor, o yung sino ang manggagawa. Hindi mo inalam kung ano ang katotohanan. At merong partiality, kinikilingan. Pinanigan mong iba, yung sinasabi ng iba, kaysa ng pastor mo, kaysa ng manggagawa ng simbahan. Nakinig ka agad ka sa chismis, sa paninira o sa paratang na ginagawa ng isang tao kaysa alamin mo muna kung ano ang katotohanan. May kinikilingan ka, hindi ka kasama sa 24 oras. So, kailangan na hindi dapat ganyan. Okay? Naintindihan po ba natin? Ito po mula sa salita ng Diyos. Hindi ito nagbumula sa akin, kundi nakikita niyo po dito at pinapaliwanag ko po base sa kung anong ibig sabihin na nagsulat ito. So, kailangan na imbestigahan ng mabuti, alamin ang katotohanan na hindi ka agad naniniwala sa mga chismis-chismis sa sabi-sabi. Okay? Kasi kung gagawin niyo, kawawa manggagawa ng Panginoon at yun palagi ang trabaho ni Satanas, tirahin ang manggagawa ng Panginoon para buwagin ang simbahan. Okay? So, sabi dito ni Pablo, kung mapapansin niyo, sa harap ng Diyos at ni Kristo Jesus at ng kanyang banal na mga anghel, ang tinutukoy niya dito na mga anghel ay yung mga anghel na hindi po nagrebelde sa Diyos, hindi sumama kay Satanas. Meron pong mga anghel na nagrebelde kasama ni Satanas at pinalayas po sila sa heaven, sa langit, doon sa eternity. And so, tanda po natin na ang Diyos ang siyang final na hukom. And siya maghuhukom, alam niya ang lahat at siya ay makatarungan po, matuwid po kapag siya ay humahatol. So, ang hukom na ito ay mangyayari when Jesus returns sa mundong ito along ng mga anghel, mga piniling mga anghel. And lahat ay mahahayag. But the church, in the meantime, kailangan ng simbahan ay maging maingat sa pag-imbestiga, dapat na alamin mo na ang katotohanan bago paniwalaan ang akusasyon paratang laban sa isang leader. You must investigate, discover kung ano ba talaga ang totoo bago tirahin ang manggagawa ng Panginoon. At huwag nawa tayong makisali sa iba na mahilig tumira sa mga manggagawa ng Panginoon. Dahil hindi ang manggagawa ang mga kalaban nyo, kundi ang pumili sa kanila, ang naglagay sa kanila. Tandaan po natin yan. At walang pagpapala po ang mga nagre-rebelde po sa Panginoon. Ang tinitira po ang mga manggagawa, wala pong blessing sa kanila. That means, hindi mo gustong magpasubmit, hindi mo gustong mag-obey. Pero again, the point here is, kailangan muna na imbestagahan ng mabuti bago na tanggapin or maniwala sa mga paratang laban sa manggagawa. Naintindihan po natin? Pangatlo, sa verses 22 hanggang 25, ang sinasabi niya nito ay, huwag mo kaagad ipapatong ang iyong ordinahan ng isang tao na ilagay sa leadership. Do not be hasty in ordaining someone into leadership. Verse 22. Huwag mong ipapatong agad ang iyong kamay sa sino man upang bigyan ito ng kapangyarihang mamahala. Ingatan mo, huwag kang masangkot sa kasalanan ng iba, manatili kang walang dungis. Yung pagpapatong ng kamay po ay pag-ordinar sa isang tao na siya po ay nilalagay sa leadership position, sa pagiging pastor, sa pagiging elder. Kaya po, hindi basta-basta na inuordinahan ng isang tao na maging pastor sa walaling sabi dito sa sinasabi ni Pablo. So, nakita na natin sa chapter 3 na bago sabi ni Paul sa chapter 3 verse 6 na bago mo siya ilagay sa leadership position, dapat hindi siya bagong convert. Hindi siya bagong mananampalataya dahil may panganib sa kung ilalagay mo isang tao kaagad basta-basta sa leadership position. So, hindi bagong Christian. But, let's say na isang tao ay matagal na sa simbahan. Let's say na talagang nag-grow na siya sa pananampalataya. But the church should still be cautious, maingat sa pag-ordain sa isang tao o sa paglalagay ng isang tao sa leadership position. Kailangan na sundin ang qualification na sinasabi sa Biblia na bago ilagay ang isang tao sa leadership position. So, ang elder o sa leadership position, ito po ay malaking responsibilidad. And as we've seen
ang position nito ay mayroong accountability sa simbahan. And kapag ang leader or when elders lay their hands on a new elder, sa isang bagong leader na gusto niyang mailagay sa leadership position, siya po ibig sabihin ay isa ng leader na ilinalagay siya sa leader, of course, sa leader ng bilang isang leader ng simbahan at meron na siyang responsibilidad and accountability. Kapag mali po ang nailagay sa leadership position, ito po ay magbibigay ng kahihiyan sa kanya, sa naglagay sa kanya at sa buong simbahan o sa church. Kaya sinasabi dito ni Pablo, maging maingat ka, huwag ka talaga kaagad ma-rush or magdali-dali na maglalagay ng isang tao sa leadership position. So that's why siguro tagal natin maka-raise up siguro dito ng leader. Yung ba dahilan? Kung talagang wala po talaga tayong ma-raise up na leader dahil kailangan natin mag-pray na talagang mayroong maging committed sa Panginoon. And that's what we pray every Wednesday. So ito po ang sinasabi ni Paul dito. Paul says, do not share, huwag ka makibahagi sa kanilang kasalanan. Panatilihin mo yung sarili na walang dungis, pure. So he goes on to give Timothy a personal instruction sa verse 23, huwag tubig lamang ang iyong inumin, uminom ka rin ng kaunting alak para sa madalas na pagsakit ng iyong sikmura. So, ito po ay isang kailangan natin maintindihan ng mabuti. Si Timothy po ay may stomach problem. May sumasakit po ang kanyang sikmura. Nais ko pong ibalik na ipaalala sa inyo noong panahon, ang tubig nila ay hindi katulad po ng tubig natin na pwede na tayong bumili ng mineral water. Minsan pa nga po, ang mineral water ay hindi talaga mineral kasi minsan, naalala ko merong mineral kami binili, parang ang lasa niya, lasang balon na galing sa tabay. So, noon sa panahon nila, hindi po malinis ang kanilang tubig at ito yung pinagmumulan ng sakit sa sikmura kasi may bakterya ang tubig na iniinom nila. So, kaya mapapansin natin dito, sinabi ni Paul, uminom ka rin ng kaunting alak. Diba? Sinabi ni Pablo prior to this chapter na huwag kang uminom na not given too much wine na hindi dapat siya parang hubog. So, ang purpose nito ay para sa kanyang sikmura. No? Kasi yung little wine ay parang ito po ay makakatulong sa kanya sa pagsakit ng kanyang sikmura. Para bang sa panahon natin yung tubig na pinapakuluan para maging safe siya na inumin. Parang ganun po, or dapat maganda yung filter system ng tubig. So sa kanilang panahon, ang tubig ay madumi, may bakterya. So sabi ni Paul, uminom ka ng kaunting wine para sa iyong sumasakit na sikmura. Pero ang iba po, ginagamit po ito ng ibang Kristiyano na reason para uminom ng wine. Pero tingnan po natin ang context ng mabuti. Hindi po ito para encourage si Timothy na uminom ng wine, kundi para sa kanyang sikmura. Kasi sumasakit po ang kanyang sikmura. Verse 24, tapusin po natin sa verse 24 and 25. May mga taong lantad na ang kasalanan bago pa dumating ang paghuhukom. At mayroon din naman ang kasalanan ay maayag sa bandang huli. Gayon din naman, may mabubuting gawa na kapansin-pansin, at kung hindi man mapansin, ang mga ito ay hindi malilim habang panahon. Praise God, hindi secret ang mga mabubuting ginagawa natin para sa Panginoon. Alam ng Panginoon ang lahat. And so, sinasabi ni Paul dito, una sa verse 24, sa iba, ang kanilang sin, ang ginagawang kasalanan ay nakikita, obvious, maliwa na clear na nakikita. And so, hindi pa sila handa sa leadership position. Pero ang iba naman ay, kumbaga, hindi nalalantad ang kanilang secret pa, hindi pa nakikita ang kanilang sin, pero balang araw, may hahayag kung anong pinagagawa nila sa darkness or sa sekretong lugar o secret na sin. Ano kayang mararamdaman mo kung i-flash ng Panginoon ang mga sekreto mo balang araw? Naway hindi tayo mahiya dahil nananatili tayo na lumalakad sa kalooban ng Diyos. So verse 25, ito yung flip side about it's about sa mabubuting gawa na kadalasan ay obvious, nakikita. Pero ang iba naman ay hindi nakikita yung mabubuting gawa.
or perhaps hindi na-appreciate, pero ito ay ma-appreciate balang araw dahil alam ng Panginoon. Matatapos na ako, I was reminded kasi nag-devotion ako, matatapos na ako to read the Bible. Nasa Revelation na ako. Every year I read, I desire, I aim na yung goal ko is to finish every year yung Bible from Genesis to Revelation. And sa Revelation, sinabi doon, nabasa ko na alam ng Diyos kung ano ang mga mabubuting ginawa mo. At siya magbibigay ng gantimpala balang araw. And so, ito yung encouragement sa mga people sa Panginoon na naglilingkod sa Kanya, hindi man ma-appreciate ng tao, ngunit alam ng Panginoon ang mga ginagawa mo. So, sa verse 25, ang iba, obvious ang kanilang mabubuting gawa, ang iba hindi naman nakikita. Yung sinasabi ni Pablo dito is, in context ito, take some time. Huwag kang magpadali-dali na maglagay ng tao sa leadership. Before you raise somebody sa position, leadership position, kailangan na kilalanin mo ng mabuti. Huwag kang maglagay kaagad dahil sa may talent siya. Huwag kang maglagay ng tao sa leadership position dahil sa siya ay magaling. Kailangan mong maging maingat sa paglalagay ng mga tao sa leadership position. In conclusion, paano po ba tayo ang tanong po is, binibigyan po ba natin ng magandang treatment ang manggagawa ng Panginoon? Mga manggagawa. So, if we're giving good treatment, they deserve that. Sabi ni Paul, they deserve that. Karapat-dapat sila. Napansin niyo po dito sa verse 17, ang mga matatandang pinuno ng iglesia na mahusay na mamahala ay karapat-dapat tumanggap ng paggalang at kabayaran. They deserve. But, sometimes, yung nakakalungkod, it's not just para you will be obligated, but it's just to remind us na hindi dapat natin i-take for, it's a blessing na meron pong mga manggagawa ng Panginoon. And we desire, it's my desire, and ang aking vision sa simbahan ito makapag-raise up tayo ng mga manggagawa sa Panginoon dahil kakaunti lang ang nagpapagamit sa Panginoon. It's my prayer na maka-raise up ng mga manggagawa dahil konti lang po. Sabi ni Jesus, maraming aanihin sa gospel pero konti ang mga nagpapagamit sa Panginoon. Kasi alam po natin na ang focus na yun talaga ng karamihan ay yung, kumbaga, paano magkaroon ng magandang trabaho. But we understand kung walang calling sa kanila. But if they have calling and then they rejected the calling, ito po yung nakakalungkot. But again, back to the point, the leaders, yung mga manggagawa, they deserve good treatment sa church. And hopefully, and nawa ay ibigay po natin ito. I'm not saying this that because hindi nyo po ginagawa ito, but sinasabi ko po ito, binabagi ko para to remind us and patuloy na gawin po natin ito para sa kaluwalhatian ng Panginoon. So, if we're giving good treatment sa mga manggagawa, number one, we give them double honor. We give them double honor. We pray for them, and I mean hindi lang po na support sa financially, but you can also support by praying. Your leader are praying for you. But the question is, are you praying for your leader? Some of us are maybe hindi nananalangin sa manggagawa. And this is a reminder na dapat ay panalangin natin manggagawa. And not only to support them prayer, but also to give them, they need also a cheer up or encouragement mula po sa simbahan. Give them double honor, sabi po ni Paul. And pangalawa, dapat eksakto ang ginagawa niyong action. Ano po ibig sabihin? Protectionan niyo sila laban sa mga walang basihan na paratang. Na hindi po kayo dapat na magpapaniwala kundi aalamin niyo ang katotohanan. Ay kung magkasala man sila, of course they need to be accountable, but don't prejudge. Huwag niyong husgahan kaagad. At dapat na walang kinikilingan. Walang kinikilingan na kung saan papaniwalaan nyo kagad ang paratang kaysa sa
alamin nyo ang katotohanan, imbestigahan, alamin ang kung ano ang totoo. And pangatlo is the church should not be hasty sa paglagay ng mga tao sa leadership position. Be careful. Sabi ni Paul, kailangan ito ng prayer bago ilagay, ay kailangan na kilalanin sila ng mabuti. Again, nais ko palala na nais ng Diyos na gamitin po ang bawat isa sa atin. Nais ng Diyos na magpagamit po tayo sa Kanya. But, kailangan na tayo po ay, before sa madaling salita, dapat na bago ilagay isang tao sa leadership position is talaga nakikita na siya ay nag-grow sa Panginoon at committed sa paglilingkod. Seryoso siyang maglingkod sa Panginoon. Hindi mo gustuhin na ilagay ang isang tao na joke-joke lang ang paglilingkod sa Panginoon. It's like, okay, time mo ngayon para, mag-Bible study. Ay, teka pastor, priority ko kasi maglaba ngayon. Hindi po yun seryoso na magpagamit sa Panginoon. Hindi po seryoso yun na maglingkod sa Panginoon. If you're serious to be used by God na maglingkod sa Panginoon, you should know kung sino ang priority sa buhay mo. Kasi kung hindi mo alam kung sino ang pinaka-priority sa buhay mo, then you cannot serve Him ng buong puso. Naalala niyo sabi ni Jesus, you cannot serve two masters. Kasi kung maglingkod ka sa dalawang master, hindi ka magiging loyal sa isa. And perhaps some of us are not loyal to the Lord. And that shows that you are not serious with following sa Panginoon. Serious sa pagsunod sa Kanya. Serious sa relasyon mo sa Kanya. You should know kung sino ang pinaka-priority ng buhay mo. But again, as usual, transformation sa ating heart, sa ating perspective can happen sa pagkilos po ng Panginoon, paghipo ng Panginoon sa puso natin. And, kahit ano pong magandang teaching ang naririnig ninyo palagi, araw-araw sa Sunday, kung hindi naman po bukas ang ating puso sa Kanya, at hindi natin pahintulutan ng Panginoon na kumilos sa buhay natin, paglabas po natin nito, parang katulad ng isang binhi na nahulog lamang sa dawagan, sa bato, sa matitinik, at walang epekto ang salita ng Diyos. Dahil po, hanggang sa pakikinig lamang tayo at hindi po bukas ang ating puso para sumunod sa kalooban ng Diyos. And I believe, transformation can happen only by the power of the Holy Spirit, and that's why we pray sa bawat po isa every Sunday, because I believe in sa power ng Banal na Espiritu. So if you need prayer, again, as usual that we do, so there are people sa front na magpipray sa inyo. Kung mayroon kayong mga prayer requests or mga needs.